Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka ta with evidence nako. Nako. Nabuking ni Ted Filon ang modus ni Diwata sa pagtakbo bilang representative sa Kongreso. Marami kasing tumaas ang kilay na biglang itong si Diwata na trending sa kanyang Paris Overload ay nagsumite ng COC para maging representative sa isang party list. Natural ang mga tao talagang mag-question, ma-curious si Diwata. Bakit biglang nag-shift ng career from being Paris Overload owner, bakit biglang sasabak sa politiko? Meron ba siyang experience sa pagiging politiko, pagiging representative? Mas focus siya sa business world, sa business side. Kaya, tiningnan ni Raffy Tulfo kung ano ba ang istorya kung bakit pilit na tatakbo itong si Diwata. Ginagamit nga ba si Diwata para lang makakuha ng boto? Or nagpagamit si Diwata sa mga gustong uupo sa Kongreso? May bayaran bang nangyari? Tingnan natin ang explanation ni Ted Filon. Pakinggan natin kung swak ba sa ating pag-isip-isip. Natural mga tayong Pilipino, natural we're thinking kung bakit biglang nag-shift ang career shift si Diwata. Ito kabibig manood tayo sa argumento ni Ted Filon. Okay So, let's listen to Ted Filon as Ted Filon discover representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So, sino po yung tatlo? So, pang-apat si Diwata sa kanilang party list. So, 3 seats. For example, makapanalo sila, 3 seats. So, si Diwata pala yung pang-apat. So, yung una, yung pangalawa, yung pangatlong seats, may ibang tao doon. So, bali, front act lang si Diwata para makakuha ng maraming votes. Yun ba? Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Gago! Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, so ito ho ay bumibili sa vendor. To research and to make public, ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po ang pinaka-importante. Tandaan Correct. natin pinaka-importante po, grupo na gumagawa po ng fact-checking, and ano bang tawag doon? Pag-aaral po sa lahat ng mga nominees ng party list. Correct. Dapat talaga, before tayo boboto sa mga party list, iti-check natin kung sino-sino ang nominado, kung ilang seats ba ang pwedeng uupo sa kanilang party list. For example, dito, first 3 lang uupo, tapos si Diwata yung pang-apat. So, if ever strong pa itong tatlong ito, so walang posibilidad na si Diwata ang makakaupo sa Kongreso. Kaya kailangan talagang i-check natin yung background ng mga representatives na uupo for their party list. Tingnan mo ngayon, ang daming mga kontrabida, ang daming mga pabida, paepal sa Kongreso ngayon. Sometimes ang Kongreso pang maghihiring, parang drama na. Parang ang mga tao nanonood, parang teleserye na ang dating. Kaya nga maganda pong example kanina sa bungat po ng ating programa, ito hong vendors party list. Vendors party list. Talagang napakainam nun, di ba? Kasi meron silang isa na nominado na totoo. Na nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. Pero, pang-apat siyang nominee. Ang ibig sabihin ng pang-apat? It's a shame so Anong many ibig people sabihin struggle ng with pang-apat? Yun ang tanong ni DJ Chacha. Ito na. Sabi nga po namin kanina, bagamat hindi ho natin na minamaliit itong si Diwata kasi nga mainam din po na may totoong kakatawan Yan. sa vendor. Correct. Pero Pwede din pang-apat yan. siya. So, ang ibig sabihin, Sabihin po, maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po
yung iba Oh. na naandoon sa unahan niya o kaya po ay mag-resign o ma-disqualify eventually by co-warranto. Mga ganun po Oh. So wala talagang chance si Diwatang makaupo. usapin, no? So Yan po bali, ang si mga Diwata ginagamit lang para panghatak ng boto. 'Di ba? Kung ako si Diwata, kung talagang pupursue ako sa politiko, dapat number 1 ako. Number 1 seat ako, hindi ako pang-apat. Kasi parang tawag dito, parang ano lang ako ba, pang buy one take one, yung mga ganun. So kung talagang si Diwata ay willing to serve the people with his vendor party list, hindi siya dapat pang-apat. Dapat pang-una siya. posibilidad. Kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. Tama. So sino po yung tatlo? Yan. Yung tatlo, sino yon? Kaya ito ho din ang magandang gagawin po ng isang grupo, yung malaman nyo, sino-sino ba itong mga unang tatlo na mga nominado, lalo na ho, yung mga party list na baka ho naman, ika nga po natin, ay makakalap po ng corresponding votes for a seat in Congress. So as an example, yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Ganon. Ay, ganon? Dito sa party list ni Diwata. Yes. Asawa siya nino. Asawa siya ng itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Na? Sitting ano yan, commissioner ngayon, ganun ba yun? Yun ang sinasabi. Nino, ay, ano ba ang record? Ano ba sinasabi dyan sa research mo? Eh yun nga, sabi nga po dito sa ating research, yung pong numero 1 na nominee sa party list na vendor ay si, Bulacan niya pala ito, Aha. si Marilu Lipana. Okay. Hindi Na sikat, asawa hindi po. alam, Nino. hindi kilala. Ni nang naitalaga dyan sa COA na si Mr. Lipana. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Hindi na, andyan kasi sa iyo eh. Sa iyo ko pinaubaya yan kanina pa eh. O, babalik ka mo na naman ngayon. O, talagang batang ito. Patatawag ka sa principal niyan eh. Ay nako, teka. Kanina pa yan, di ba? Oo. Ano yung pangalan ng commissioner? Nabanggit mo na yan kanina umaga. Yes, si Commissioner Mario Lipana. Yan po, itinalaga nung Kailan siya- Pangulong kailan siya na-appoint as commissioner? siya nga po ay itinalaga ng Pangulong Duterte noong 2016. 2016. Sure ka dyan? Ito, tignan natin ulit. Okay. Ngayon pa lang aalamin yan. Number 1 nominee, 2022 pala itinalaga. Yes, ma'am. At ang Yes, expiry ay sa 2027. Yes, ma'am. Opo, yung kanyang term as COA commissioner. Hindi ho naman natin kine-question ha, yung kumbaga po, sabihin na po natin yung competence kung sakasakali man po, no? Ang atin lang nga po dito ay siya ang kakatawan sa mga vendors. Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, sa eleksyon po ng party list, kung yung tatlo, kung makakuha ka ng maximum na 6%, no? Kasi nga 2% po ang bawat upuan dito, kung makakakuha ka ng buo na 3 seats, kinakailangan mo na may mawala doon sa tatlo. Hala. Di ho ba? Yan ang ating po sinasabi. Baka nga naman kako, ito ho ay bumibili sa vendor. Ay, tama si Ted Filon. So, yun kabibig. Parang, parang kawawa naman si Diwata na meron siyang, tawag dito, pinaglalaban na gusto niyang, kasi sabi ni Diwata, gusto niya na tutulong sa mga vendors. Sabi ng ilang netizen, dapat tanggalin na ang party list system sa Pilipinas. Ginamit lang si Diwata. Ginagawang negosyo ang party list sa Congress. Sabi ni OFW Kuloy Koy 7644. Baka naman pwedeng makiusap or manawagan sa gobyerno na alisin na ang party list system. Ay, ewan ko ba kung maalis ba yung party list system na yan. Hala, grabe naman to si Diwata. Ang daling maniwala. Katangahan ni Diwata, no? No to vendor party list. True, ginagamit lang si Diwata. Think about it. Sana tanggalin na lang ang mga, ang mga party list. So, kung
ano ba, naawa din ako kay Diwata ba? Baka may pinangako na, o ganito Diwata ha, ikaw yung front act namin kasi mas popular ka, mas marami kang makukuhang mga votes from vendor knowing your story, maraming maaantig sa storya mo, so dalhin mo yung vendors party list. Ang problema ngayon is naisiwalat ni Tulpo, 'di ba? Naisiwalat ni Tulpo ang ang istorya kung ano ang mangyayari kabibig, 'di ba? Ay nako, ano kaya ang maging reaksyon ni Diwata dito? For me naman, wala namang, may karapatan naman si Diwata, di ba? May karapatan naman si Diwatang tumakbo. Pero if ever manalo man sila, sayang lang din na hindi siya makakaupo. Kasi dapat mauna yung tatlo kung mananalo. Kung makakuha sila ng 6% na votes, di ba? Mga kabibig, so, ito, pakinggan natin konti yung speech ni Diwata. Tingnan mo nga, si Diwata pa ang pinapa-speech nila. Dapat sana yung gustong kumuha ng first seat ang dapat ma-speech. Ito. Nominado. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So, ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong. Question, please. Dwight Klopler. Clarification lang, sir. Pang-ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang-ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. At pang-ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong This is a nice Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. No, it's not clear. It's not clear, Diwata. Maiangat. What are the programs, diba? Dapat presenta ni Diwata dito kung ano mga programa para, alam mo, yung mga vendors, well, maganda talaga ang parties na vendors party list. This is unique because ngayon lang natin ito mapakinggan na merong mga concern sa mga vendors. Pero the question is, ano ba ang inyong plataforma dito? Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Kooperatiba na naman. Ang daming kooperatiba sa Pilipinas, ang daming mga cooperatives kung saan may maraming vendors naglo-loan doon, nagsisavings doon. Yung bago, yung hindi repetitive na mga plataforma, yung parang sabi ng vendors, this party list is concerned on the vendors. Talagang ramdam mo ang presensya ng party list na ito na you're focusing on vendors. Pilipino. Tapos meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganun. Sino Parang po? Meron pa magtatanong? Hindi klaro. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. Sila pa So, yung sila po first yun. three. Oo po. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila Correct. Nice question. Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay.
Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang Yes, that's- batas? Kasi that's the- marami ng party list groups That's the question that I want to ang ask. nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nag-represent ng vendor party list. Pabalik-balik si Diwata. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami Anong para mayangat batas? po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas Correct. na isusulong ninyo. Correct. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan No, Diwata. Kasi pag pumasok ka sa Congress, talagang you need to study eh. It's more about law, making law, building law, creating law. Hindi naman ibig sabihin time management, pwede ka nang umupo sa Congress. So, yun mga kabibigay, yun ang komento ko. Parang, yes maganda ang vendors party list, pero bakit pang-apat lang si Diwata? Dapat sana pang-una si Diwata kasi siya ang nagsalita, siya ang nag-file, siya talaga ang focus as vendor talaga siya. Pero iba iba ang laro ng politika. Well, depende na kay Diwata kung ano ang maging desisyon niya, kung mananalo man sila or hindi, pero depende rin sa tao kung iboboto sila or hindi. So, yun lang kabibig. Basta kayo nang bahala, maghumusga kung bobotohan nyo ba ang vendors party list na pang-apat si Diwata na nominado dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!